23 years old mga kapatid ang pinakamatanda kong kasama dito. Kaya kahit mga bata pa sila, minumulat ko na sila sa katotohanan, sa realidad ng buhay na ating ginagalawan sa mga araw na ito mga kapatid. Praise God, hallelujah. No, tunay nga mga kapatid na ang tunay na dumadaing at apektado sa pangyayaring ito mga kapatid, sa pandemya na naganap sa buong daigdig mga kapatid ay ang mayayaman. Sapagkat tunay nga naman mga kapatid, kaya nga sumisigaw ang mga tao na yung mga mahihirap ay sanay naman yan talaga sa hirap na dati naman silang walang kinakain. Ngunit ang mga mayayaman kapatid, hindi sila sanay sa gutom, hindi sila sanay sa ganitong buhay na nakatali, na binibilang ang oras, binibilang ang araw, at sanay din silang kumita ng malaki. Malaking bagay talaga ang nawawala sa kanila sa bawat oras at sa bawat araw na natatali sila sa kanilang mga tahanan, na may kumokontrol sa kanilang mga buhay. Kaya totoo mga kapatid, praise God, napakalaking suliranin ito para sa isang presidente. Dito na lang sa aming bansa, sabing presidente, nabanggit ko nga sa aking anak na how much more pa kaya kung sumabay sa pangyayaring ito, kung saan hirap nang mag-isip ang aming gobyerno, ang bawat gobyerno ng bawat bansa sa daigdig, maging ang aking mga kapatirang nakakalat sa buong daigdig. Naririnig ko nang sumisigaw sila na nahihirapan silang nakikita na naghihirap ang kanilang mga kababayan. Sabi ko nga sa aking anak na how much more pa kaya kung sumabay ang the big one, which is ito isang man-made earthquake na magpapayanig sa buong daigdig, at ito'y dadaan sa dagat at magkakaroon ng malaking tsunami. Na yung tsunami na yan nagaganap sa Manila Bay, na ang dagat ay aakyat hanggang sa Quiapo, sa Quezon City, at kalahati ng Quezon City. Pagbalik ng tubig ay maaanod lahat yan. Siguro mas lalong kabag-abag at kaawa-awa ang dadanasin ng ating bansa, sabi ko sa aking anak. Nung gabi na mga kapatid, bago pa rin ako tuloy nagpahinga, nagbasa ako ng aking mga mensaheng minsan nang na-upload sa internet, at nagparamdam yung isang mensahe na nagsasabing nagkakaroon ng lindol sa oras na to sa iba't ibang panig ng daigdig, which is totoo mga kapatid. Naganap kagabi sa bansang China, lumindol dito 2 a.m. 2:39 a.m. ng madaling araw, lumindol sa Masbate, at yung 3:10 ng madaling araw lumindol sa Mindoro, which is naramdaman ko dito mga kapatid. Yun yung pagtapos kong magmuni-muni ng salita ng Panginoon na aking binasa yung aklat ng Ruth. Dahil gusto ko ngang magbigay parangal sa mga ina at mga ina ng mga ina sa buong daigdig. Kasama na syempre dito ang aking ina, si Rosa Sapio, ang aking nag-iisang ina sa laman, na patuloy nandyan mga kapatid, na aking inspirasyon bilang isang ina kung paano ko palakihin ang aking mga anak. Dito kasi sa Ruth mga kapatid, praise God, hallelujah, may kwento ng isang ina na ang asawa niya ay si praise God, Elimelech, at meron silang dalawang anak na si Mahalon at si Shelon. At itong si Mahalon at si Shelon ay may asawang si Oprah at si Ruth. Nung mamatay na si Elimelech at sumunod na rin si Shelon at si Mahalon, naiwan si Naomi at si Ruth doon sa Moab, mga kapatid, praise God, hallelujah, na
Nalungkot siya mga kapatid na sila na lang ng kanyang dalawang manugang na si Oprah at si Ruth. Kaya nanalangin siya sa Panginoon na nais niya nang bumalik sa Bethlehem. At sinabi niya sa kanyang dalawang anak, sa kanyang dalawang manugang, na itinuring na rin niyang anak na totoo, at itong dalawang babae na ito na itinuring na rin nila si Naomi na tunay na magulang dahil napakabuti ng kalooban ni Naomi. Sinabi niya sa kanyang dalawang manugang na, ako'y babalik na sa aking bayan, kayo na rin ay magsiyaon sa inyong mga bayan. Ngunit umiyak si Ruth at si Oprah na sabi nila, hindi ka namin iiwan, ina. Ngunit sinabi ni Naomi na, mga bata pa kayo, pwede pa kayong magsipag-asawa. Matanda na rin ako at hindi na ako pwedeng manganak. At kung sakali mang manganak ako, ay hindi nyo na rin ito maiintay upang mag-asawa. Kasi nung mga panahon na yun mga kapatid, praise God, napaka sagradong utos sa kanila yung pag-aasawa. Dahil dun nga sinabi ng Panginoong Jesus na humayo kayo at magpakarami. Kailangan kasi na bawat babae sa mundo, sa lugar na yun mga kapatid, ay dapat nanganganak. Kaya sinabi nga ni Naomi na humayo na kayo, bumalik na kayo sa inyong sariling bayan at sa inyong sariling Diyos upang maglingkod kayo at makapag-asawa na rin. At itong si Oprah ay nagdesisyon na umalis. Sinagkan niya at hiniyakap niya ang kanyang ina, si Naomi, at nagpaalam siya. Subalit si Ruth ay nagmatigas na hindi siya sasama, ay hindi niya iiwan ang kanyang ina. Nasabi niya, sasama ako kahit saan ka man pumaroon. Ang bayan mo ay magiging bayan ko at ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. Kaya tunay na nakita ni Naomi ang kalooban ni Ruth na tunay na napakabuti ng kalooban ni Ruth. Kaya isinama niya to sa kanyang paglalakbay. Dito mga kapatid, praise God, hallelujah, makikita natin kung gaano kabuti ang relasyon ng bawat isa at kung paano ka nagpapakita ng kabutihan sa bawat tao kahit di mo sila kaano-ano. At pag nakita ng mga tao na yan, gaano ka kabuti sa kanila, kung gaano kalinis ang iyong kalooban, kung gaano ka rangal ang iyong puso sa paglilingkod mo sa iyong Diyos, ganun din sa mga pagsunod sa tao. Nang sabi nga sa Proverbs 31 na may kabutihan ang iyong loob sa pagpapakita ng kagandahang loob sa bawat tao. Kaya't yun, doon tayo nakakakuha ng atensyon at pagmamahal. Kahit hindi mo siya kababayan, hindi mo siya kaano-ano, ay tinuturing niya tayong isang ina. Kaya nga maraming tumatawag sa ating nanay, mama, tita. Maraming nagsasabi sa akin na, sana ikaw na lang yung mama ko. Sana ikaw na lang yung kasama ko sa bahay. Na sinasabi ko naman sa kanila na huwag kayong ganyan. Marahil kaya hindi nyo nakukuha ang atensyon at pagmamahal ng inyong ina dahil hindi nyo rin sinusunod kung ano yung kalooban niya. Ngunit sinasabi ko rin naman sa kanila, kung ako ay may malaking bahay, nais ko rin na makasama kayong lahat. Kukupin ko kayo, doon ko kayo aalagaan. Yun yung desire ng aking puso, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kaya sa bawat pagkilos natin dito sa daigdig, maraming nakatingin, maraming nakasubaybay mga kapatid, at maraming naglilisda ng iyong mga ginagawa. Kaya't napakabuti ng ating Panginoon mga kapatid, praise God, hallelujah, na ang salita niya ay nagaganap na mga kapatid, praise God, hallelujah. Nang sabi nga sa Ezekiel mga kapatid, praise God, hallelujah, laging sinasabi yan sa akin ng mga tao na, oo, naniniwala naman kami sa iyong mga pangitain, ngunit matagal pa yan bago mangyari. Gaano ba kabilis ang 10 taon mga kapatid? 15 years na ako sa paglilingkod mga kapatid, praise God. At unti-unting naganap ang kanyang mga salita. Nang sabi nga ng Panginoon, anak ng tao, narito silang nasa sambayan ni Israel ay nagsasabi,
Ang pangitain na kanyang nakikita ay sa malaong araw pa ng darating at nanguhula ng mga panahong malayo. Kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, wala nang magluluwat sa aking mga salita, kundi ang salita na aking sasalitain ay matutupad, sabi ng Panginoon. Wala nang magluluwat, mga kapatid. Unti-unti nang magaganap ang salita ng Panginoon. Kaya't patuloy lang, mga kapatid, na ako'y sumisigaw sa ilang sa lahat ng churches na tinatawag sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise you God. Hallelujah. Ang sabi, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo ang ilang at lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis na mataas, bawat bundok at burol ay mabababa, at ang mga bako-bako ay matutuwid, at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag at makikitang magkakasama ang lahat ng tao sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ito na yun, mga kapatid. Katuparan na to ng salita ng Panginoong Diyos. Kahit patuloy tayong sumisigaw, mga kapatid. Sabi ko nga sa aking mama, paano mo napapatunayan na ito yung New Israel? Paano mo masasabi na ito talaga yung hinirang na bagong lupang pangako? Hindi ko na yan kailangang patunayan, ma. Nakikita na yan kaganapan. Nandiyan na nga ang bagong pinag-aagaw-agawan. Ang bagong lupang, ang Panatag Shoal, ang Escobor Shore, ang West Philippine Sea na tinatawag ding China Sea, mga kapatid, praise God. Yan ang magiging battleground na noon pa lang, hindi pa man ako Kristiyano, meron na akong narinig na tinig kasabay nung nagsasabi na magkakaroon ng lindol sa Pilipinas na kasing lakas ng intensity 12 at ito'y magpapalubog sa Makati. Makati will sink under the ground. Nung mga panahon na yun, mga kapatid, narinig ko rin ang isang tinig at pangitain na magkakaroon ng World War III na hindi panaganap sa buong daigdig, magaganap o hindi na maganap sa pamamagitan ng kaisa ng mga elect sa buong daigdig. Yan ang papel natin bilang isang elect. Ang pigilan ang kasamaang mangyayari sa daigdig na to sa pamamagitan ng pagdaing at panalangin na ituwid ang landas bago bumalik ang ating Panginoong Diyos at kawaan niya tayo at kahabagan. Narinig ko, mga kapatid, at nakita ko sa aking pangitain na China, ng bansang China, ang magsisimula ng digma. Sa kanila magmumula ang hudyat upang magkaroon ng World War III. At ang mga sundalo ng China, which is napakalakas na persa ng sundalo ng China, ay i-invade ang buong mundo. Ito ay papasok sa bawat bansa doon sa mga bansang matitigas, mga kapatid, na kanilang kalaban sa mga panahong ito. At ito yuyurakan ang bawat bansa, mga kapatid, at dudurugin at walang kahit isang bato na nakatayo sa mga lugar na yaon, mga kapatid. At ang bansang Pilipinas, mga kapatid, although sasakupin nila tayo at hindi nila tayo sasaktan, para tayong kristal na hindi mababasag sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Iingatan niya to. Oo, mayroong mga ilan-ilan na mapapahamak sa mga ligaw na bala, sa mga ligaw na sandata na paiiralin nila kapag umigting na ang nuclear war sa buong daigdig. Na siya ring magpapatuyo sa dagat kung saan nga sinasabi ko, mga kapatid, yung patuloy na nagmamatigas ay lalakarin nila ang dagat, ang tuyong dagat upang marating ang pangpang ng bagong Israel, Pilipinas, sapagkat ito na lamang ang bansa kung saan may pagkain, kung saan may tubig na makakain, mga kapatid. Kaya the strong shall survive in that day, mga kapatid. Kailangan nating magpakalakas, magpakatibay sa Panginoon,
sa ating pananampalataya, na huwag tayong matinag, huwag tayong ma-shake, at manatili tayong nakatayo sa bisig ng ating Panginoong Diyos, na kulan sa ilalim ng kanyang bagwis, upang hindi tayo magapi at manghina sa mga panahong ito, kung saan nagaganap ang lahat ng salita ng Panginoon. Dahil, sinasabi nga mga kapatid, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Magpakalakas tayo mga kapatid sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Kahit sa aking pagtatapos mga kapatid, sa pagbigay galang sa ating mga ina, sa bawat magulang, ng mga magulang sa daigdig na ito mga kapatid. Praise God, hallelujah. Mag-iiwan ako ng isang awit para sa ating kalakasan na nagsasabing, Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang ang buhay ko ay may kalinga sa pagsuot at lumbay, nang siya't maramay, ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nanlalamig at walang malapitan, na parabang daig na sa'yo'y pinapasan, alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ko ay iligtas. Ang pangako niya'y hindi mag-iiba, itulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ko ay iligtas. Ang pangako niya'y hindi mag-iiba, itulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Praise God, hallelujah, glorify your name, O God, Jesus Christ, King of Israel. Araw at gabi mga kapatid, praise God, hallelujah. Dumadaing ang iyong likod, alang-alang sa lahat ng mga banal na nakakalat sa buong daigdig. Kaisa sa espiritu at katotohanan na nangan sa tugon ng tipan, sa tipan ng pangikipagkapatiran. Alang-alang sa banal na salita ng Diyos, hallelujah. Alang-alang sa lahat ng kanyang mga banal, bautismado sa banal na pangalan ng ating Panginoong Jesus, na ingatan niya tayo dito sa sanlibutan. Bigyan niya tayo ng kalakasang nagmumula sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Dahil tunay nga mga kapatid, kahit sino ka pa man, kahit anong meron ka, kahit gaano ka pakalakas, katalino at kayaman sa daigdig na ito, tunay na wala kang kabuluhan kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kahit ibinabalik ko ang lahat ng papuri at pagsamba sa nag-iisang Diyos na dakila, Jesus Christ, King of Israel. I love you all in Jesus Christ's name. Hallelujah. Amen. To God be all the glory. Praise you, Jesus.